Hi Dan! Kumusta? Sana ay okay ang lahat. Alam kong super busy ng marami lalo na at magpapasko na. Ako? Heto. I feel empty, tired, and emotionally exhausted lately. Iniintay ko na lang ang araw na wala na akong maramdamang sakit dahil tapos na ang laban. For so many times, Dan, hinaharap ko ang bawat problemang ako mismo ang may gawa. Alone. Walang mapagsabihan, walang mapaglabasan ng sama ng loob. Palaging nag-iisa. I wish I have someone I can tell anything to, struggle with, and someone I can share my happiness and sadness at the same time. Ang hirap mag-open up even to my best friend because he already decided to left me in the dark. Call me Kian, 29 years old from Cubao. Ngayon nga Dan, medyo reluctant ako na ibahagi ang kwento ko sa ibang tao kasi I've been judged and criticized before ng mga taong malapit sa akin. Sana sa programa mo ay makahanap ako ng mga genuine people who are willing to listen to my story without a chink of judgment. Grade 4 pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na isa akong Barbie. Bading, Baklush. Paano ko nalaman? Crush na crush ko yung Prince Charming namin sa room eh. Binigyan pa nga niya ako ng letter. Lumaki akong hindi ko sinasabi ang mga bagay na to sa family ko. Kasi, iba yung takot ko that time. Ayokong ma-judge right away. Kasi yung angka namin, Dan, hindi open sa ganito. Kasi, wala kaming masyadong bakla sa family and lahat sila successful. Alam mo yung typical na malaking family tapos lahat sila mayayaman. Kayo lang yung hindi. Kaya ang laki ng say nila sa buhay ng pamilya mo kasi may power sila. Kaya naman, hindi talaga ako nag-open sa kanila. Sa immediate ko muna. Naalala ko pa ang eksena sa sasakyan kung paano ko sinabi kay mama. Mainit ang ulo ko that time. Sinundo ako ni mama sa school. Tandang-tanda ko pa, clear as day. Sumakay ako sa kotse. Binibiro ako ni mama. Sabi niya, "Anak, wala ka pa rin bang girlfriend? Paano na lang yan? Paano if mastap yung lahi natin? Paano na magpapatuloy? Ang gwapo-gwapo mo pa naman, anak." Tapos, bigla niyang sinabi na, "Kung bakla ka, pagawan kita ng salon, gusto mo?" Tapos, sumagot ako finally. Alam kong pabiro siya pero sabi ko, What if magpagawa na nga lang tayo ng salon? What if bakla talaga ako, ma? Gumanon ako, Dan. Tapos nagulat siya, sabi niya, "Anak, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Binibiro lang kita." Sabi ko, "Ako hindi, ma. Bakla talaga ako. I like guys." Tapos naging seryoso na ang lahat. Kay mama ko lang talaga balak sabihin muna habang naghahanap pa ako ng tiyempo at lakas ng loob. Kasi, base sa reaksyon ni mama, iba yung gulat eh. Baka hindi kayanin ni papa at mga kapatid ko. Pero dahil sa gulat ni mama, nagkaroon ng malaking pagpupulong sa bahay. Diyos ko, biglang nagkaroon ng family meeting. Si mama na nagsabi sa lahat. Gulat na gulat ang lahat pero mas nagulat ako sa sinabi ni papa sa akin. Sabi niya, "Nalinti ka na, anak? Sayang yung gandang lalaki mo. Pero ano pa nga bang magagawa namin yan ang gusto mo eh. Basta, ipangako mo lang sa amin ng mama mo na magiging disenteng bakla ka. Okay?" Ayaw na ayaw kasi nila yung transgender, Dan. Sabi ko, "Ma, pa, walang mali dun. Pero hindi po ako yun. Hindi ako magiging ganon. Iba akong klaseng LGBT. Wala po ako dun sa T.
bakla lang po talaga ako. Hindi ako magdadamit babae. It's not for me. Yun lang kasi yung ayaw nila, Dan. Dugtong pa ni Papa, kahit ano ka pa anak, tanggap kita. Huwag mo lang ipahiya yung name ng pagiging bakla at maging indecent na tao. Kasi ang hirap na nga ng pinagdadaanan nyo eh. Iba na yung tingin ng tao sa inyo from the get-go. Huwag mo na sanang patunayan na totoo ang iniisip nila tungkol sa inyo. Yan ang sinabi sa akin ni Papa. Sobrang nakaka-inspire na marinig yon galing sa taong akala mo ay huhusgahan ka at itatakwil ka. Maligaw man at mawala at umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung di mo man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo, ay pabalik sa iyo. Hindi pala ganun kadali ang lahat, Dan. Hindi ko napanindigan ang pinangako ko kay Papa. Ang daming away na nangyari sa pamilya dahil sa pagdadala ko ng mga lalaki. Lagi nila akong pinagsasabihan na ayus-ayusin ko raw yung sarili ko. Alam mo, Dan, dahil sa paghihigpit nila sa akin, nagrebelde ako. Bumukod ako ng tirahan. Naghanap ako ng trabaho at naging call center agent. Noon, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Kaso, naging pabaya ako. Hindi ako nag-ingat. Nagka-HIV ako dahil sa sobrang pabaya ko. At ito ang naging mabigat na hamon sa buhay ko ngayon. Noon, tumitira ako sa isang condo sharing, Dan. May nag-invite sa akin sa Grindr na lumabas, mag-party. Asa pakawala, super adventurous na tao, umoo ako. Hindi ko alam na it was a drug session pala. Pagpasok ko, nakita ko na may mga injections. Nagulat ako. Sa takot ko, sabi ko, aalis na ako. Tapos narinig ko, sabi nung isa, nako, hindi ka namin pwedeng paalisin kasi takot kami na baka magsumbong ka. It's either aalis ka, tapos isusumbong ka namin para safe kami, or sasamahan mo kami dito. Eh anong choice ko, di ba? Sumabay ako sa trip nila, Dan, kahit na labag sa loob ko. Share ng needles. Walang condom. Ni-rape ako. Tandang-tanda ko pa ang sinabi sa akin pagkatapos ng session na yon. Bago nila ako iniwan sa may kubaw. Oh, hindi ka na magsusumbong ha? Hay na hay ka na eh. Saka ako umuwi sa kondo. Hindi ko magawang magsumbong, Dan. Hindi ako paniniwalaan ng mga pulis. Nakadroga ako kaya dawit ako. Tsaka sinong ituturo ko? Eh hindi ko naman sila kilala. After 3 months, may mga nararamdaman na ako sa katawan ko. Nagkaroon ako ng super weak na immune system. Every week nagkakasakit ako. May shingles at super laking part ng likod ko yung masakit. Sobrang dami kong rashes. Nagtaka ako pero sa loob-loob ko, ang nasabi ko na lang, ito na yun. When I got checked, na-confirm ko na may HIV ako. Na-depress ako, Dan. Sabi ko, Lord, mamamatay na ako. Hindi pa rin alam ng family ko. Anong gagawin ko? Lately, I've been pushing myself until all my energy is drained. It's not easy struggling through the midst of uncertainty. It's been so hard. And it's getting harder each day. At unti-unti na akong nauubos. Sana kayanin ko pa hanggang sa dumating yung araw na
magkaroon na ako ng lakas ng loob na sabihin sa parents ko ang lahat. Hanggang dito na lamang, Dan, at maraming salamat. Ang kwentong ito ay kwento ni Kian. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Isang himala, isang himala, isang himala. Wow! Ang bigat. Ang bigat. Kian, unang-una maraming salamat no sa pag-share mo kahit na sinabi mo nga reluctant ka nung una. Hindi ko alam kung anong nagkumbinsi sa'yo na sa akin mag-share ng iyong kwento. Pero na-appreciate ko yun at makakaasa ka na paano ba, hindi ka namin i-judge. Walang judgment na mangyayari dito. At hindi ka rin namin pipilitin sa mga bagay-bagay na hindi ka pa open gawin. Basta ano lang, kumbaga kaibigan lang, tamang kakilala mo na magsasabi lang sa'yo ng mga pwede mong gawin, suggestions ba, parang ganon. So, yun ang bigat ng sulat mo, Kian. Paano ko ba sisimulan? So, ganon. Ang hirap, ang lalim, no? Pero, sige, doon na lang tayo. Andyan ka na sa sitwasyon mo ngayon. Andyan na yung sakit, no? Andyan na yung pagsisisi. Andyan na lahat. So, isipin natin nangyari na lahat talaga. And, anong una natin gagawin kung nandun na tayo sa posisyon na yun, di ba? So, magsistay ba tayo dito? Or kahit papano, magsistep forward tayo para kahit papano gumulong pa rin yung buhay natin. So, I guess, Kian, ituloy mo yung buhay mo na hindi ko masabing parang yung dati kasi ikaw sa sarili mo, alam mo may mga nagbago, pero ituloy mo na parang normal everyday life. Tapos, habang ginagawa mo yun, sa kabilang banda, unti-unti inaalam mo kung ano yung mga bagay na pwedeng makatulong sa sarili mo. Sinabi mo dito na yung best friend mo, wala, hindi ka naman parang tinahul ka or what, or kinalimutan ka na rin. Tapos hindi mo pa rin sinasabi ang bagay na yun sa family mo. Alam mo, Kian, dun sa pag-share mo ng mga sinabi sa'yo ng dad mo, paano ka nag-out, paano nila tinanggap yung pag-out mo, I don't think, sa akin lang I don't think, oo, siguro magagalit sila, pero anak kanila diba? Doon pa nga lang sa kung paano kanila tinanggap, ramdam ko na ako, diba? Naramdam ko na kagad na sobrang mahal ka nila. Sobrang nire-respeto nila kung anong gusto mong mangyari. Oo, nagkamali ka. Pero I think, try mong sabihin sa tatay mo, or kung sa nanay mo, mas kaya mong sabihin muna sa kanya. Parang, kahit pa paano yung nararamdaman mong lalim ng sarili mo ngayon, makakaangat ka ng konti when you try to share kung gaano nakabigat yung nararamdaman mo ngayon. Kasi tayo, alam mo, pag meron tayo mga problema, yung bigat na yon hanggat hindi natin nilalabas, hindi naman siya mababawasan In fact, madadagdagan lang siya ng madadagdagan. So, yun yung una kong gustong sabihin sa'yo. Try mong i-share sa parents mo. Okay. Ngayon, kung hindi, sabi mo nga dito, hindi mo pa kaya kasi parang nahihiya ka naiintindihan kita. No? Yung feeling mo, naiintindihan namin dito. Ngayon, kung hindi mo kayang ma-share sa parents mo at sabi mo wala ka ring friend na pwede mong pagsabihan, Kian, maraming mga hotlines. Maswerte tayo kasi in this day and age, no, yung mga tao, lalo na dito sa Pilipinas, mas open na tayo sa mga ganitong usapin. Pagdating sa mental health, no, sa depression, ganyan, and even dito sa mga issue ng meron ka
sa HIV, sa mga sexually transmitted disease. I believe maraming website, maraming mga organization. Actually, nag-search ko kanina lang at meron ako nakita. Parang Red Ribbon yata yun. Marami, may at least 5 yung binigay ng isang website pa lang na pwede mong kontakin, pwedeng dun ka makipag-usap. Kasi 'di ba, hindi mo sila kakilala, pero knowledgeable sila sa problemang meron ka. So, I think yun yung tulong na kailangan mo. Kasi hindi ka nila i-judge. Trabaho nila. Trabaho nila yun eh. Trabaho nila na pag may tumawag sa kanila at ang hingi ng tulong, gagawa nila ng paraan para matulungan yung taong nasa linya. And I think ikaw yun. Ikaw yung taong may kailangan nun. So, that's the only thing na pwede kong i-push sa'yo kung sakali, no? Hanap ka ng mga organizations, mga groups na tanggap yung ganitong usapin at ano yung ginagawa nila para hindi sobrang malubog dito sa problema nilang to. Kasi, meron din ako mga friends na LGBT at minsan sa mga get-together namin, napapag-usapan namin yan. And, alam mo, nakaka-amaze sila, open sila. Kumbaga, kasi ilan sila mga kaibigan kong ganun, open sila na nagpapa-check up sila, and I appreciate na nagpa-check up ka, sinabi mo dito. Pero yun nga, open sila, nagpapa-check up sila, parang nagpa-follow up sila sa doktor, anong mga dapat nilang gawin, ano yung mga gamot na kailangan nilang gawin, and meron silang mga support group, no, na talagang nakakatulong din sa kanila. So, yun, hindi ko pa muna ipopush yun, yung mga support groups na yun, kasi nga, nahihirapan ka eh, di ba? Parang nahihiya ka pa, andun pa lahat yung guilt na nararamdaman mo. Ang pinaka talagang suggestion ko is to call helpline, no? Na wala kang makikita, kausap lang, pero mabibigyan ka ng sapat na impormasyon na kakailanganin mo para makaalis ka dito sa dilim na napuntahan mo. But that's yun yung payo na talagang pwede mong gawin, no? And gusto ko lang din sabihin sa iyo, Kian, na kahit nararamdaman mo na feeling mo 'di ba, parang wala na, pinakuli ka na lahat, tapos pasaway ka pa, may ginawa ka pang kalokohan, lagi tayong tanggap, basta babalik tayo. Lagi tayong yayakapin, basta pupunta tayo sa kanila. And I'm talking about our family, no? Na kahit ano pa yung kasalanan na ginawa natin na napakasama na parang unforgivable, pamilya mo sila, nanay, tatay mo sila, kapatid mo sila. Sila yung mga taong unang-unang hindi ka pababayaan. Basta, willing ka din na mag-sorry, aminin yung mga nagawa mo, and willing ka makipagtulungan sa kanila kung paano magiging maayos ulit yung buhay mo. Nasasabi ko to, I understand mo, hindi lahat ng pamilya ganito yung mindset. Pero nasasabi ko to, kasi the way you share, kung paano ka nag-open up sa kanila, the way they handle it, kita natin na hindi sila yung mga taong pababayaan ka kapag humingi ka ng tulong. So, madilim, Kian, mahirap maging lugmok. Mahirap kasi nagpapatong-patong, di ba? May sakit ka na nga sa feelings, yung physical manifestation pa, nararamdaman mo rin. So, mahirap. Kaya naman, hindi natin yan kakayanin ng tayo lang. Kailangan nating mag-reach out, kailangan nating pumunta or bumalik sa mga tao na alam nating tatanggapin tayo ulit. Okay? So, sana dun sa simpleng kwentuhang yun meron akong naitulong. No? And Kian, tandaan mo, you are loved. Okay? Kahit ano pa yan. Kahit gaano pa bigat yung kasalanang nagawa mo, you are loved. Kaya hindi pa huli ang lahat. Okay? Okay. Bigat na ako. Parang first time naman to dito sa kwento mo kay Dan na ganito naman ka sakit sa puso, no? I mean, hindi masakit sa puso, pero basta nabigatan ako. Kasi naramdaman ko talaga na
andun yung nahihirapan si Kian and kailangan niya talaga ng tulong. So, yun lang, Kian. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtitiwala mo ng pagsulat mo ng letter dito sa Kwento Mo Kay Dan. Okay? Kaya naman, sa lahat po ng mga gusto ring magsulat katulad ni Kian, kahit gaano pa man kabigat yung problema ninyo or kahit light-light lang na kwentuhan, pwede nyo po yung ipadala sa amin. At habang wala pa po kaming official Facebook page, pwede nyo po ipadala sa aking Facebook page, sa aking personal Facebook page, which is Dan Capucion. Share nyo lang doon, i-PM nyo lang sa akin at babasahin natin dito sa Kwento Mo Kay Dad. Maraming salamat po sa lahat na nagko-comment sa TikTok ko, sa mga past episodes. Grabe yung mga sharings ninyo. Pwede nyo rin yung gawin dito sa YouTube channel ng Star Music and sa MOR Entertainment. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Until then, ano ba? Wala akong tanong kay Kian. May sasabihin na lang ako sa kanya. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. At para sa'yo, Kian, ilaban mo yan.